Punta naman tayo sa pinsan. Nabwisit na po si Edo Manzano dito po dahil banal-banalan eh. Akala mo mga ambabait na tao eh. Sabi po kasi nito ni Martin Romualdez, sabi po ni Martin Romualdez, we must unite and heal as a nation. Dapat tayo magkaisa at maghilom bilang isang bansa. Antindi, no? Mahirap pong maghilom yung sugat kung patuloy ninyo, di ba, sugat po, yung ginawa ninyo, sugat na yan eh. Mahirap po maghilom yung sugat, lalo na kung yung sugat namin, imbis po nalagyan nyo ng betadine o alcohol o linisin nyo ng agwa oksinada, ang ginagawa nyo sa sugat ng mga Pilipino, pasensya na po yung mga nanginginain, nilalagyan ninyo ng mga uod at ng mga panis na karne. No, yung lumang karne, yung nabubulok na, yun ang nilalagay ninyo. Yan yung ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi namin nakakalimutan. Instead na maghilom kayo, hanggang salita lang po yan, yung hilom na yan. Hanggang salita lang po yung unite. Paano nyo mayu-unite yung mga Pilipino? Yung pinakamalaking grupo sa Pilipinas, yung mga Makaduterte. Paano nyo mayu-unite yung mga Makaduterte, yung mga follower ni Duterte? Eh hanggang ngayon, alam na alam ng lahat ng Pilipino, walang tangang Pilipino, wala nga makapagsabi diyan sa mga yan. Ano nagawang kasalanan ni BP Sara? Paulit-ulit lang, may anomalya. Anomalya pa rin sa confidential fund. Anomalya sa confidential fund. Wala nga kayo mabanggit eh. Ang mga larawan po ng mga magnanakaw ngayon sa Pilipinas ay eto. Una, nadidelibera ng maletang pera. Ikalawa, mayroong mga mansyon sa Forbes Park. Ikatlo, Forbes Park at sa ibang bansa. Ikatlo, mayroong mga koleksyon ng luxury cars. Koleksyon hindi lang po pag-aari. Koleksyon ng luxury cars. Ikaapat, mayroon na mga chopper at mga private jet. Alin po dyan ang meron si BP Sara? Nabalitaan na po ba? Nabalita na po ba kahit kailan? Meron na po bang lumantad na kami po nag-deliver kay BP Sara ng mali-maletang pera? Wala ni isa. Meron na po bang nabalita tayo na si BP Sara ay mayroong pag-aaring mansyon sa Forbes Park? Wala ni isa. Mansyon sa ibang bansa? Wala ni isa. May nabalitaan po ba kayo na meron siyang collection ng luxury cars? Wala ni isa. Meron po ba kayong nabalitaan na may collection siya ng mga chopper at mga private jets? Wala ni isa. In fact, tumasakay sa commercial airlines si BP Sara. Tapos, siya ang magnanakaw? Siya ang may impeachment trial dahil magnanakaw? Katarantaduan nyo. Vice President ka ng Pilipinas, magnanakaw ka. Palagay na natin tama kayo, magnanakaw si BP Sara. Papayag ka, magnanakaw ka? Yung congressman na magnanakaw, may chopper, may jet, may mansyon, ikaw wala? Papayag ka? Hindi po papayag yan. Vice President siya eh. Papayag ka? Wala kang deliver ng maleta? Alam nyo ba binibintang nyo sa kanya? Merong Mary Grace Piatos. Ibig nyo sabihin, kada pirma ng Mary Grace Piatos, nakikiporsyento lang si BP Sara? Aba naman ang tingin nyo sa magnanakaw na Vice President? Kung magnanakaw yung Vice President, papayag ba yan? Yung mga congressman naghihintay lang sa mansyon nila ng mali-maletang pera pero siya nagtsatsaga
nagtiyatiyaga siya na magpapirma ng mga Mary Grace Piatos. Pirma kayo, 1,000 kada pirma sa akin diyan. Ak ng pupa. Ang hina naman ng tingin niyo sa mga Pilipino. Na yung Vice President papayag, magnanakaw siya, mas malaki yung porsyento. Wala nga siyang maleta kahit na ano eh. Hindi nyo nga maakusahan na may maleta siya eh. Ano yan? Papayag yung Vice President na magnanakaw na small time yung nakaw niya. Pero lahat ng mga congressman na magnanakaw, putya, big time, dinideliveran, atarantaduan yan. Yan po ang may pinakamalaking kalokohan. Hindi po, hindi normal yung akusasyon nyo. Baka nga yung mga member ng Committee of Justice niya, mas mayayaman pa kay BP Sara eh. Mary Grace Piatos pa rin. Oh. Alam niyo mga akusasyon kay BP Sara? Mary Grace Piatos. Palagay mo na kada pirma, 1,000. Puta, ganun. Ganun ka small time ang tingin nila kay BP Sara. Ganyan din small time ang tingin nila Manuel Gan. Talaga sasabihin nila yan? Walang mansion? Walang mansion si BBM? Walang luxury cars? Walang jet? Talaga? Sino nagsabi? Ikaw naman, patawa ka naman eh. 'Di ba? Patawa ka naman eh. Una, sagutin ko lang si Manuel Gan ha, fans to ng mga Marcos eh. Una, ang sinasabi ko sa inyo, si BP Sara, walang mansyon, wala lahat, pero siya yung nakademanda ng impeachment. Tanong ko sa'yo, meron bang impeachment si BBM? Wala. Wala pala eh. Anong kinukumpara natin? Yun nga ang sinasabi ko eh. Bakit si BP Sara ang meron? Ngayon, kung may problema ka rin kay Marcos, di hanapin mo rin bakit wala siya. Eto na nga, sinasagot na nga kita. Mayroon bang impeachment si Marcos? Yun yung sinasabi ko rito. Hindi lang sa hindi magnanakaw si BP Sara. Siya ang nakasalang sa impeachment. Diba? Huwag kang mag-alala. Pag presidente na si BP Sara, malalaman mo. Wala akong pakialam sa mga kung ano. Malalaman mo yan lahat. Malalantad yan lahat. Habulin sila ni Marcoleta. Cool ka lang. Ang sinasabi ko rito, kung magnanakaw yan, asan yung mga resort, asan yung mga luxury cars, jets, etc. Bakit siya? Binabanggit ko palang mga congressman eh. Masyado mong ina-advance yung utak mo. Kahit i-replay nyo, congressman. Huwag ka mag-alala kay BBM. Huwag ka mag-alala. Hindi pa to ang right time. Huwag ka mag-alala. Okay ka na. Napansin na kita. Okay na. Nasasagot kita, di ba? Huwag mo na akong problemahin kung pans ba ka ba ni Marcos o hindi. Okay na yan. At least nasasagot kita. Ang punto ko rito, si BP Sara may kaso ng impeachment. Kaya nga ang sinasabi ko, ano yan? Kakasuhan nyo kada pirma ng Mary Grace Piatos, 1,000 sa kanya, 1,000 sa kanya. Yun yung point ko. Ang tunay na magnanakaw, hindi yan papayag na mas mababa sa kanya, mga congressman, mayroong luxury cars, mayroong jets, mayroong mga mansyon. Ngayon, kung binabanggit mo si BBM, kung wala rin, cool ka lang. Pag natapos na to, matutuklasan mo rin. Di ba? Wala pa naman tayo ron eh.
Kulang kayo. Hindi po ako mahilig mag-akusa ng wala akong ebidensya. Hindi naman ako congressman eh. Pero ang sinasabi natin, dinideliveran ba si Marcos ayon sa mga testigo? Meron delivery. Kahit sumama pa loob mo, magkikikisay ka dyan sa kinaupuan mo ngayon. Yan po ang mga katangian ng mga magnanakaw. Inuna ko pa nga yung may delivery. Hindi naman po pwede na all of the above sila. Kung meron kang luxury cars, ayaw mo naman bumili kasi ma-obvious ka, ayaw mong magpa-obvious, di ba? Pero halimbawa yung Diskaya, tinatanong sila nun, bakit wala silang, sabi ng Diskaya, hindi ako bumibili dyan sa Forbes Park kasi hindi ko kaya, dito lang ako sa Pasig, di ba? Pero may collection siya ng luxury cars. Meron siyang binili na dahil lang sa payong. Kaya pasok siya ron sa mga magna. Eh, kauna-unahan nga yung qualification nung sinasabi mo na sinabi ko eh, meron delivery. Ka ba nakikinig sa 18 Marines, ex-Marines, o ex-sundalo? May delivery sa Ilocos. Hindi ako nagsabi niyan, yung 18 Marines. Paano natin malalaman tama yung 18 Marines? Di mag-imbestiga kayo. Kayo sa BRC. Ayaw nga mag-imbestiga. Paano natin makikita kung nagsisinungaling sila o hindi? Okay. Ang punto lang dito mga kapatid, si Martin Romualdez, napakalakas ng loob mo. We must unite and heal as nation. Ang pinupunto ko dito, paano tayo mag-unite? Yung pinakamaraming followers ng mga Duterte, paano makikipag-unite sa inyo? Hindi nyo tinatantanan si VP Sara Duterte. Bakit hindi nila tinatantanan? Siyempre, yan lang ang pag-asa ni Martin. Pag na-eliminate si VP Sara, yan lang ang pag-asa niya para makatakbo. Baka manalo. Ang di nila alam, marami pang Duterte. Okay. Punta na po tayo rito kay Edo Manzano. Ano po ang sinabi ni Edo Manzano? May tama ka ba? Isa ka nga sa mga dahilan kung bakit tayo nagkaganito eh. Yan po. Ang malupit pa pong sinabi ni Edo Manzano, architect of the problem, now spokesman for healing. Ayos, kompleto ang cycle. Alam nyo, yan po yung nakakasama ng loob eh. No? Panahon po ngayon na balitang-balita ng lahat. Ang dami na po nagtuturo kaya in general, alam natin lahat na ang pinagbibintangan ng mga mastermind nitong flood control, pinagbibintangan ang mga mastermind yung tatlo. BBM, Saldico, at syempre ang pinaka-operator si Martin Romualdez. Yan po ang pinagbibintangan ng mga mastermind. Kaya po, pag mapupunta na po sa kanila, yung usapin, lahat ng mga, nung napunta na po kay Martin Romualdez, yung paghabol kung sino yung mastermind, biglang kinakailangan tumigil na si Marcoleta. Biglang kinakailangan palitan na si Marcoleta. Biglang kinakailangan tumigil na ng kaimbestiga. So ano po ang ginawa nila? Nagtayo ng ICI para tumigil na sa imbestiga at saka pinalitan si Marcoleta ni Ping Lacson. At magmula noon, wala na po naganap na matinong imbestigasyon. Hanggang ngayon,
ayaw mag-imbestiga ni Ping Lacson. Kada may bagong ebidensya na lumalapit na sa kanya, hindi niya na kinakailangang hanapin. Yan po. Okay. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkakawatak-watak. Samantalang pinoproteksyonan ninyo yung mga sinasabing mastermind ng mga testigo, lalo na ni Gutesa at saka nitong 18 ex-marines, lalo tayong nagkakawatak-watak. Lalo na sinesentrohan ninyo kahit wala kayong ebidensya, walang ebidensya laban kay BP Sara, pero nagpe-fishing expedition, hindi talaga tayo magkakaroon ng unity dito sa Pilipinas. 'Di ba? Hangga't si Tatay Digong nakikita namin na patuloy na nakakulong sa ICC, talagang maghihimagsik at maghihimagsik ang kalooban ng mga Duterte supporters. Paano kayo mag-expect na kami ay makikiisa sa inyong mga kalokohan? Okay. Tama naman. Nakiisa sa inyo yung mga dilawan, katulad nila Laila de Lima, Chel Jokno, Risa Ontiveros, Trillanes, Tenny Robredo, at lahat ng mga dilawan. Nakikiisa sa inyo sila Kiko Pangilinan, si Bam Aquino. Talagang ganyan ang mga dilawan kung saan sila makikinabang. Dahil ang dilawan, natuklasan natin ngayon, hindi totoo yung mga pinagsabi niya mga yan. Basta sila, nakita nila, ang pangunahing problema ng dilawan, hindi ng Pilipinas. Ang pangunahing problema ng dilawan, mauubos sila, Duterte. Duterte po, kaya sila mas anti-Duterte kaysa sa antay sa lahat. Kaya nilang makisama kahit na 5 dekada na lang sinisigaw na ang pamilyang Marcos ay magnanakaw, kriminal at kung ano-ano pa. 5 dekada nilang sinisigaw yan. Pero kaya nilang makipagkasundo kay BBM laban sa mga Duterte. Ganun talaga eh. Lagi po sa politika, nauuna yung interest. There is no permanent enemies nor friends. Only permanent interest. At ang interest po nila ay muling makabalik. Nag-enjoy sila eh. Nag-enjoy sa lahat ng perks ng pagpamumuno sa Pilipinas. Pero isa lang po ang hindi nila nagawa. Lahat ng mga sinisigaw nila ngayon, hindi po nila yan nagawa nung panahon nila. Wala silang nalutas na problema. Pinalala pa nilang kahirapan. Hindi rin tumigil ang kauutang yung mga yan. Kahit halos walang mga proyekto. Okay. Yan po. Ang sabi nga ni Edo Manzano, buti pa itong mga artista eh. Paminsan-minsan. Architect of problem, now spokesman for healing. Yan po yung nakakabwisit sa amin. Alam na alam namin na si Martin Romualdez ang pinagbibintangan na utak nitong mga pagnanakaw sa flood control, pero siya pa po ang may gana na dapat magkaisa. Kung sino pa po yung mga utak, kung sino pa po yung pinagbibintang ang mga mastermind, sila pa yung mahilig ng mga anti-corruption. Sila pa yung mahilig magmalinis. Okay lang sana kung tatahimik na lang. Hindi, ang dadaldal pa, alam mo, ang babait eh. Yan po. Sila pa nangunguna na magpa-impeach kay BP Sara. Mga tauhan lahat ni Martin yan eh. Tatandaan nyo si Luis Tro? Pero total na pag-uusapan natin, no? At